Patuloy na fair weather at partly cloudy, lalo na sa iba't ibang panig ng bansa, iiral pa rin ngayong weekend. At manatiling mga light rain showers, typical na iiral lalo na sa bahagi ng kalurang bahagi ng Visayas at northeastern Luzon. At minor solar radiation, umabot pa ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 16, 2024. Ang oras natin, boss, may maga, ay alas 10:16 na ng umaga. Patuloy na stationary ang weather systems natin ngayon at dahil sa umiiral na ang easterlies pa rin. At wala na po tayong umiiral na northeasterlies yung northeast monsoon masyado ha. Kaya medyo nagtataka ako na nanatiling mayroong northeast monsoon daw ayon sa official report ni Pag-asa. Pero kung titingnan natin sa ating mga satellite imagery, halos wala na po. Puro easterlies na lamang ang umiiral dito. Kaya nakakaranas tayo ng madalas na gloomy at may mga ilang kalat-kalat na mga light rain showers mula dyan sa may bandang silangang bahagi pa rin ng Luzon na nadadamay siyempre ang bahagi ng Metro Manila. Sa ating current condition, overcast and gloomy pa rin, klaro at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Metro Manila. At makikita natin sa 3-day forecast and storm prediction ay magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. Pero kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots, despite na partly cloudy, minsan nagiging mostly cloudy po ang umiiral dahil medyo overcast and gloomy nga po tayo. So pag sinabi kasing overcast, para sa maintindihan ninyo, ay may mga forecast na ine-expect natin na magiging maaraw, yung pala nagiging makulimlim. At may minsan namang makulimlim na biglang umaaraw. Ganun po yun, overcast. So, ibig sabihin, either way na magkakaroon ng biglang pagbabago kagad sa mga lagay ng ating panahon ngayong araw. Ganun po yung kapag sinabing overcast. O typically, maulap na akala natin umuulan, pero hindi pala. Mostly cloudy lang para nito. So, medyo confusing yon ng ano. Kaya ang ginagawa na lamang is sinasabi na lang natin na overcast ito. So, ganun na lamang para alam natin na hindi 100% accuracy yung mga weather systems na nauunang nagiging forecast ng mas earlier. Ganun po yun mga folks. Sa lawas ng presyo na tala na weather station, kanina ng 6 o'clock AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon, medyo comfortable ang naging highest temperature namin na nasa 29.9 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:39 PM. Ibig sabihin lamang, bababa muli ang ating heat index. Kahapon na nasa 35.3 degrees Celsius, ang highest init na pandama namin. So, kung titingnan natin sa heat index ni Pag-asa, inaasahan din natin na walang naitala. At tama nga po tayo, wala po naitala na danger level na highest heat index mula sa mga weather stations si Pag-asa sa buong bansa. Pinakamalaki na ang hanggang 41 degrees Celsius ang naitala dyan sa may Cotabato. Pero nangangahulugan pa rin na manatiling humid at maalinsangan pa rin ang bahagi na yan ng Mindanao. So ingat pa rin at huwag masyadong magbibilad sa mga kababayan natin dyan, lalo na sa kanluran ng bansa dahil patuloy pa rin ang dry spell at drought, lalo na ng bahagi ng Northwestern Luzon, Mimaropa at west portions ng Visayas. Samantala, sa ating PH systems and past 24 hours, nangunguna ang San Jose, uli, dyan sa Mindoro, na may pinakamataas na temperatura na sa 36.6 degrees Celsius. Na grabing init dyan sa kanila, at tuloy-tuloy po ang pagtuyot ng kanilang mga lupain dyan. So, hindi tayo nagkulang ng mga paalaala na maging handa po sana. At kung maaari, kung maagang magkaroon na sana ng mga cloud seeding sa mga lugar na maapektuhan ng drought, ay sana ay unti-untiin na pong simulan. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, constantly nasa 15.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. At pagdating sa inulan ay ang Infanta dyan sa bahagi ng Quezon Province na nakaulan sila ng at least hanggang moderate rain showers na 43 millimeters ang total rainfall. So, isolated rain showers po ito mga folks. Kaya minsan hindi natin nakikitaan sa mga satellite at radars dahil kapag isolated, typically ay dulot lamang yan ng easterlies
na nagdudulot ng water vapor sa karagatan at biglang bubuhos yan sa kalupaan na umabot nga sa Infanta, Quezon. Kahapon inulan nga rin kami pero nanatiling 0.3 mm lamang na wisik lamang na drizzle rains ang naranasan namin dito sa may Caloocan. So sa loob ng halos 2 linggo na ng month of March ay nakaka 0.6 mm lamang kami sa Caloocan na napakababa o way below average po na 32.4 mm ang difference from average rainfall. So way below normal po mula sa pinaka-year average natin na supposed to be is pinakamataas na po na yearly average of 128.7 mm according sa aking weather station. So napakababa at way below normal po talaga yung pag-ulan sa amin sa Caloocan. Samantala, sa ating volcanic thermal alert status ay ang Taal Volcano, meron tayong moderate thermal anomaly. So silipin natin. At kung silipin natin yung pinaka-MODIS, ay makikita natin at 17 megawatts po yung kanyang variable radiated power na natiling moderate po ito. So mukhang merong malakasan na active na temperatura kay Taal. At kung titingnan natin sa MODIS satellite infrared imagery, makikita po yung intrusion ng mainit na temperatura sa bunganga. So nangangahulugan lamang nito na posibleng nagbuga na naman ito ng malakasang SO2 emission. Kaya kung sisilipin natin sa huling report, o latest report ni PBOX, kung makikita natin ay walang naitalang mga pagyanig na mga paglindol. However, ang taas ng kanilang SO2 emission since March 14 na nasa 13,991 tons a day yung naging upwelling na at may kasamang volcanic fluids sa pinaka-Taal Lake nito. So sa mga kabatang natin, obserbahan pa rin natin dahil almost stationary pa rin din ang pagsisingaw nito ng SO2 emission. Lumalawak lamang yung paglabas niya ng SO2 emission ayon sa huling rate na itala ni PBOX. At kung sisilipin naman natin yung pinaka-actual CCTV, hopefully live ito ngayong araw. At kung titingnan natin ay mukhang naka-live siya, yes, at makikita natin ang medyo makapal-kapal na kaulapan na ito sa may pinaka-Taal Lake. Ayan, no? So probably ay patuloy pa rin ang naglalabas na SO2 emission si Taal Volcano. So sa mga kabatang natin ay medyo obserbahan natin. At asahan natin ay medyo mataas ang bog sa paligid. Ayan, nakikitaan natin sa paligid na medyo hazy po ang paligid niyan. So magmas po tayo sa mga kabatang natin, lalo na at dyan sa may malapit sa may Tagaytay, they expected po ang pag-iral na makakapal na halos zero visibility na naman ang paligid ninyo dyan mga folks. Samantala sa ating outside humidity ay nanatiling moderate tayo at 71% at tumataas pa ito ng 3% since last hour. So ibig sabihin lamang mataas pa rin ang ating atmospheric pressure o yung ating isobars na sa 1,016 hectopascals and steady ito since last hour. Umabot pa nga ito ng 1,017 hectopascals kininang 8:56 AM. So mukhang yung epekto nito ay anticyclone na po at expected na magtutuloy-tuloy ang high pressure area maging sa ating hot dry season mga folks. At kapag ganyan, laging mataas ang isobars natin sa bandang Luzon, expected po na mahihirapan na makalapit o makabuo ang anumang low pressure area lalo na sa may bandang equator zone. May mabubuman pero mataas ang mga posibilidad na i-dissipate ito dahil nga po sa malakas na high pressure area sa hilaga nito. Samantala sa ating high tide and low tide status, may 3 hours tayo. So mukhang pataas na po ang high tide. So 3 hours and 15 minutes o to be exact mamayang 1:45 PM pa po magma-maximum high tide ito. Kung sisilipin natin yung actual na itataas ng high tide and low tides natin, mukhang halos sa nagra-rising ito at inasahang tataas ito mga bandang 1:45 PM. Ayan po. So, aabot po ng halos 1 meter ang taas ng high tide mamaya. So, yung mga medyo maliligo na mga kabataan natin diyan sa may bandang Manila Bay medyo bewari po dahil aabot po ng 1 metro ang halos itataas ng ating high tide ngayong bandang tanghalin, tapat at hapon. At sa ating air quality ay nasa moderate po ang ating air concentration So magmas pa rin tayo mga folks
dahil nagkakaroon ng thermal inversion pa rin yung ating himpapawid kaya hindi masyado nakakaungos yung pagtaas ng ating pollution lalo na dito sa may city sa atin sa Metro Manila mga folks. So magmas na lamang po tayo dahil nasa CC2 index po yung ating air quality. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:02 AM at ang lulubog muli ito mamayang lulubog ito mamayang 6:06 PM. Sa atin namang 38% illuminated na po na waxing crescent ng liwanag ng buwan, mukhang kasisikat lang din. Ayan, nasa elevation pa lamang po ang ating buwan, nasa elevation of 3 degrees pa lamang. So medyo kakasikat pa lamang nito, kaka-moonrise pa lamang ngayong 10:37 AM. At mamayang hating gabi naman ng 12:05 AM naman, mamayang madaling araw naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Ganon din bukas. At wala namang ipinapakitang may chance na pag-ulan. Maaring drizzle rains ito or isolated lalo na sa ibang bahagi ng silangan pa rin ng bansa dahil sa umiiral natin na easterlies. Magkaroon man ng isolated, papasok ng Metro Manila, typically light rain showers lang din po ito. Bukas, magiging partly cloudy din ang ating maghapon. Bukas yan ang linggo. At tsansa ng pag-ulan, 10% to 13% lamang ang tsansa ng uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 32 to 35 degrees in 2 days. At lowest temperature expected naman ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. Samantala, silipin naman natin muna ang space weather observations natin and forecast. Posible ay sa loob ng 3 araw ayon sa forecast ng NOAA ay wala naman daw tayo na inaasahan na aabot maging sa unsettled na geomagnetic activity o geomagnetic field activity. Maging sa ating radio blackout probability, napakababa lamang. So, wala tayong masyadong isotope. Pero sa ating solar radiation, dahil na-report ko ito kahapon, na nagkaroon nga po ng pagtaas ng ating solar radiation, umabot po ng S1 minor nga po ang ating solar radiation. At kasalukuyan nga po itong pumipitik ng mahigit sa 10 proton flux units ang ating solar photons na nireport ko rin kahapon na tumaas nga po ito simula kahapon ng gabi. At mula nga po kagabi ay from 6.7 proton flux units ay umabot na ito ngayon. Hanggang ngayong kasalukuyan as of 10:45 AM nasa 12.16 proton flux units na po ito in category of 10 mega electron volts. So, lagpas na siya sa pinaka-active level niya or nasa very active na siya na S1 or solar radiation. So, posible po tayong magkakaroon ng mga effects ng solar radiation. So, expected natin na may mga maliliit na posibilidad since minor pa lamang ito. May mga maliliit na chance pa rin na magkaroon ng pagkasira ng mga solar panels ng ating mga satellites at interruption ng ating bands o signal bands. At kung sisilipin natin ang epekto ng signal bands ay magkakaroon ng degraded frequency, at least bababa naman. Although dahil wala naman tayong D-region absorption dahil nga po sa solar radiation lamang ito, at expected natin na between 10 to 12 meters magkakaroon tayo ng mga minor na radio interruptions. Ano ba yung mga apekto na ito? Typically, mga solar mobile telecommunication devices, internet, at sa outer space naman, yung mga solar panels naman, medyo posibleng mamiligro po yun. Pero maliit lamang ang tsansa dahil nga po gaya na ating sinasabi, nasa S1 solar radiation minor pa lamang ito at maliit pa po ang posibilidad na magkaroon ng malakihang pagkasira. Dahil yan sa dating nakatalikod nga po, since nakatalikod na yung region ng AR-3599 at kahit nakatalikod ito ay malakas po kasi yung naging solar radiation niya at ayon dito sa ating latest GOES 18 over in the past 24 hours, tumaas ito ng 75%. Pero sa susunod na 24 oras ay posible itong biglang bumaba na rin sa 20% hanggang sa ito ay kumalba na naman uli. So yun lamang ang nakikita natin and so far yung ating radio blackout, wala namang masyadong nakataas na regional o walang aktibong pagtaas ng ating GOES X-ray flux. Kalmado naman siya despite na tumaas yung ating photon flux units. Dahil nga po sa malakas na solar radiation na naibuga ditong nakatalikod na to na sunspots. At so far, napakalit ng ating sunspot number at 49 lamang. So dahil wala tayong masyadong
magiging problema sa ating haring araw dahil maliliit lamang ang mga sunspots ngayon na nakatutok sa Earth. Ito lamang si 3807 ang medyo nakikitaan ng medyo bahagyang size ng kanyang sunspot. Pero hindi naman ito masyadong malaki, kaya expected na wala tayong masyadong makakaranas na matataas na solar radiation, mga folks. Kung magkaroon man, typically, hindi natin masyado ramdam or maaring mararamdaman lamang nito yung ng ating magnetosphere na magkakaroon ng bouncing. Yun lamang ang mararamdaman nito, pero yung epekto sa Earth, hindi naman na so far mararamdaman at wala tayong magiging geomagnetic activity so far. Sa forecast naman ng ating possible geomagnetic field, now Cascade Index natin ginagamit, wala naman tayong inaasahan na magkakaroon tayo ng geomagnetic activity hanggang this coming March 19, 2024 na posibleng yung huling araw na ating winter seasons natin o yung ating amihan season, which is March 19, 2024 na. At kinabukasan kasi niyan ay vernal equinox na po, which is parehong pantay ang oras na pantay ang sinag ng araw, ng umaga at ng gabi. At maituturing natin itong hot summer na po sa Pilipinas. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang medyo scattered na mga kaulapan, lalo na sa hilagang-silangang bahagi pa rin ng Luzon at ilang parte ng Mimaropa at West Pozon sa Visayas. At dahil sa patuloy na umiiral na easterlies at wala na po tayo umiiral na northeast monsoon ayon hindi gaya ng sinasabi ni Pag-asa na meron pa rin tayong northeast monsoon, pero kung makikita natin sa actual satellite imagery ay wala po tayong nakikitaan na amihan o northeast monsoon na umiiral. Probably mga easterlies na lamang ang nakikita natin dito. Kahit silipin natin sa infrared VIR ay wala na po tayong nakikitaan na northeast monsoon. Kung titingnan naman natin sa infrared ARM layer or maging sa dust line na lamang para mas kita natin yung high latitude ng malamig na hangin kung dumadaloy pababa sa Pilipinas, makikita natin wala na po talaga. At makikita natin puro easterlies na lamang ang umiiral dito sa bahagi ng buong silangan ng bansa. At dahil scattered po mga kaulapan, magkakaroon ng mga party tumusin kaudi ang buong bahaging silangan pa rin ng bansa at makikita natin yung high latitudinal na infrared dust line natin. Kitang-kita po ang mas maulap na ito mula dyan sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan, Baybayin o silangang bahagi pa rin ng Cagayan Valley, Isabela, Casiguran, Aurora, pababa ng Baler, all the way hanggang dyan sa may bahagi pa rin ng Pulilo Islands at Camarines Norte. So, posible pa rin ang mga isolated rain showers. However, puro light rain showers lamang. Bakit light rain showers lamang ang madalas? Kung titingnan natin sa infrared water vapor, wala pong mataas na level ng water vapor sa ipapuwid natin na umiiral lalo na sa bahagi ng Luzon, Visayas at bahagi ng Mindanao. Kung magkaroon man, yung mga portions yung mga around 10 to 15 millimeters lamang ito. So, pag bumuhos man yan, typically light rain showers lamang ang madalas. And the rest, halos sa fair weather po tayo at magiging parte dito mo silikaw di lamang ang iiral sa atin maghapon. So, yung iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa kanluran, nabanggit na natin, patuloy pa rin ang tuyot dyan at napaka-maalinsangan at humid na panahon. Kabilang na ang kalurang bahagi ng Mindoro at ng Palawan. So, lalo na sa parte pa rin ng Kalayaan Islands, huwag pong masyadong magbibilan sa tinding sikat ng araw. Pero sa bahagi ng Bicol Region at in the rest ng Southern Luzon, magiging fair weather din po tayo. Magiging partly cloudy, pero mangunguna pa rin ang medyo maaraw pa rin ang ating maghapon dyan, mga folks. Kaya asahan pa rin po ang sa maghapon natin ay magkakaroon tayo ng mga ilang maaraw at maalinsangan sa rest ng bahagi ng Camarines Sur at buong bahagi ng Bicol Region mula sa Sorsogon, Iriga hanggang dyan sa may bandang Catanduanes. Magkaroon man ng mga isolated rain showers dyan sa hapon o sa gabi, typically, sandali ang light rain showers lamang, mga folks. At dyan nga po sa may Southern Luzon, mula sa may Marinduque, Romblon, Masbate, at dyan sa may bandang isla ng Burias Island, ay asahan pa rin natin na magiging maalisangan at maaraw ang ating halos maghapon. So, wag pong masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, isolated man ang magiging pag-ulan dyan nitong mamayang hapon, typically light rain showers lang din hanggang sa buong bahagi ng Visayas.
At lalo na sa kanlurang bahagi, despite na magkakaroon ng mga partly cloudy, ang kanlurang bahagi ng Visayas mula Panay Island, Iloilo, Bacolod, pababa na yan ng Negros Region sa may bandang Dumaguete na po. At ang central ng Visayas sa Cebu, maging sa Bohol, magiging fair weather po tayo at maaraw din ang ating maghapon. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically light rain showers lamang din hanggang sa Leyte at Eastern Samar Region mga po. So wag na lang tayong masyadong magbibilad sa tinig sikat ng araw despite na magkakaroon ng mga ilang partly cloudy dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-iral ng ating eastern list sa mainit na hangin na dala dito sa may bandang dagat Pasipiko natin. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa pagpasok ng ating tag-init sa Pilipinas. At the rest ng bahagi ng Mindanao, ganun din. Mula dyan sa may bandang Surigao Region hanggang Surigao del Sur, magiging parte ito mo Surigao din lang din dahil nga po sa ating eastern list magkaroon man din ng mga ilang isolated rain showers, madalas ay mga light rain showers lamang. At gaya na aking paliwanag kanina, wala po tayong nakataas na potential heavy rain showers sa buong bahagi po ng bansa. Typically, mga light rain showers lamang ang madalas nating mararanasan dito. Magkaroon man ng isolated rain showers, typically sa silangan nga po ng ating bansa madalas. Dahil sila ang unang tatamaan dito ng unang daloy ng eastern list na magkakaroon ng mataas sa water vapor at asahan ang mga isolated rain showers. So, hindi natin nasado isa-isahin maging sa bahagi ng Mindanao dahil makikita natin mula sa Zamboanga Peninsula, matuloy pa rin ang medyo fair weather at maalinsangan maging sa Barm, Sorsogon, and the rest ng Davao Region. Partly cloudy lamang ang iiral, magkaroon man ng mostly cloudy, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao City, typically ay mga maninipisan lamang na kaulapan nito at magkaroon man ng mga light rain showers, napakasandali lamang at patuloy na way below normal ang aasahang pag-ulan. Well, kung pag-usapan natin ang ating vegetation and drought sa Pilipinas, patuloy pa rin ang umiiral na napakataas ng ating tagtuyot. Lalo na sa buong bahagi na ng Ilocos, so buong bahagi ng Abra, Pangasinan, buong bahagi na ng Zambales at dyan sa may bandang kung di nagkakamali, kasama na ang bahagi ng Region 3 ay magiging tuyot na rin at sakop na po ng very extreme drought ang area na yan. So sa mga kababayan natin, alam na natin na mga nasasakupan yan mula Tarlac, Zambales, Angeles, Pampanga, kabilang na ang bandang Nueva Ecija, Vizcaya, Bulacan. Papasok na po kasama ang Metro Manila, Cavite, hanggang dyan sa may bandang Batangas at sa may bandang Pozos na Laguna area. Nadadamay na rin ang parte ng Laguna area. So yung bahagi na yan ay damay-damay na po na nasasakupan tayo ng malawalang dry spell. Ayan, oh. At mula sa bahagi ng Mimaropa, halos 50 o halos mag-50% ng buong Palawan ay nasasakupan na po ng extreme drought at kabilang na ang kadlurang bahagi ng Mindoro sa Oriental Occidental Mindoro, lalo na ng mga taga San Jose sa Mindoro. Alam na po natin at since last December pa po natin inire-report yan ang pagtaas ng inyong tagtuyot at dry spell dyan. Sa bahagi naman ng Visayas, ang halos kanluran at katimugang bahagi ng Panay Island na po, damay na po, mataas na po, extreme less ng tagtuyot dyan at halos 60% na po ng area ng Negros Region. So damay-damay na po Iloilo, Bacolod, ayan, yung mga main cities na yan ay nadadamay na po ng tagtuyot. So kung maaari ay ipepe na po natin kung magkaroon ng kailangan na maagang cloud seeding ay ihanda na natin ng mga LGUs natin mga folks. At dahil tuloy-tuloy po yan, expected na malaki po magiging kasiraan ito sa ating mga pananim mga folks. Maka-apekto ito sa ating mga paninda na mga gulay, lalo na sa mga palayan natin dahil mahihirapan po na makapag-accommodate ng tubig dahil nga po sa sobrang tuyot na po ang bahagi ng yan. Damay na rin ang bahagi ng ilang portions ng Cagayan Valley, ayan, pati ng Tugigaraw. Yan, sa may bandang sakop ng Central Luzon pababa ay makikita natin ay apektado na rin ng extreme drought at dry spell. So, at alam na pa ninyo at nagre-report na rin si Pag-asa tungkol sa epekto ng malalang drought and dry spell. Ako po, last year ko pa po ito ibinabalita. At makikita natin maging sa ating monthly rainfall stock ay way below normal na po ang pag-ulan sa buong bahagi ng bansa na, buong bahagi na ng bansa natin. Napakababa na po ng
pag-ulan natin. Kahit silipin nyo pa sa Reporting Pag-asa ay ganun din ang kanilang sasabihin. At dahil hindi naman tayo nagkakamali, dahil meron tayong mga actual at near real time, hindi gaya kay Pag-asa, every month lang sila nag-a-update ng kanilang drought monitoring. Pero sa atin, almost araw-araw po o very near daily po ang ating report. Ang huling data nga po na na-receive natin since March 14, 2024 pa po. So, mula February 14 to March 14 ay ito po naka-stack po yan. So kitang-kita na natin yung near real time na talagang yung epekto ng drought natin at way below normal na pag-ulan. Halos wala po. So napakakunti na lamang talaga ang naging pag-ulan. So maging preparado po tayo lalo na sa ating mga LGUs. Hindi po nagbibiro hanggat nandyan pa rin ang ating El Nino ay patuloy pa rin makakaranas tayo ng tagtuyot hanggang sa ito ay tuluyan na maging neutral. Hanggat hindi pa umaabot sa neutrality ang ating ENSO, SST, o Sea Surface Temperature, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng mas mababang pag-ulan at tagtuyot at dry spell, mga folks. Samantala sa ulat lindol, so far wala naman kaming naitala na mga paglindol. However, since kahapon medyo merong outsider na earthquake, ayan na-detect, bandang hapon at paggabi na po ito. At naganap yan malamang sa labas ng ating bansa. Kung sisilipin natin, hopefully ma-recall natin, nagkaroon ng mahigit sa magnitude 6. Silipin natin kung alin yun. Ayun, magnitude 6. Meron yan may na-record kahapon. Ayun, magnitude 6 sa Northern Atlantic Ridge. Nagkaroon ng pagyanig. Ayan. O yan, at the rest, nagkaroon ng magnitude 5.2 sa may bandang Ryukyu Islands, Japan. Ayan. So, na-detect yan. Pero hindi masyado malakas yung travel times, kaya maliit lamang ang naging detection sa aking seismograph. Ayan. Ito ay, ito yung sa may Ryukyu Islands sa Japan. Dahil ang oras nito ay 7:04 po ng umaga po ito naganap. So, kung titingnan natin ay ganun po ang naging pagyanig sa may bandang Japan. At na-detect at katamtaman lamang na-detect nito sa atin sa Pilipinas. And the rest, wala naman. At kung sisilipin naman natin sa data feed ni PBOX, since 12 a.m. ay nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.1. Dalawa actually. Isang magnitude 4.3 dyan sa may bandang southwest ng Sipalay, Negros Occidental, ayan, magnitude 4.3 at 19 kilometers po ito, kaninang 12:40 ng madaling araw. At ang isa naman ay dito sa Sarangani, Davao Occidental, magnitude 4.1 po ito, ang depth nito ay 93 kilometer, naganap ito ngayong umaga lamang, ang 7:52 a.m. mga folks. At kung makikita natin mga folks, mukhang marami-rami na kagad ang naging pasok ng data feed sa aking website mula kay PBOX since 12 a.m. Marami-rami na rin kaagad. So kung sisilipin natin yung historical earthquakes natin, para sa total earthquakes natin ngayong araw, ay mali ang aking na-select. At kaninang, ano ba naman yan? At kung sisilipin muli natin yung historical natin for the month of March, nakapagtala na tayo ng total of 589 earthquakes since March 1 hanggang nitong kasalukuyan. At meron tayong 558 na total earthquakes from magnitude 2.0 pataas. 28 dito ay magnitude 4.0 pataas. At nanatiling walang nadadagdagan sa magnitude 5.0 at magnitude 6.0. Nanatiling old record pa lamang ito at walang nadadagdagan so far. Ang mas madami lamang talaga palagi ay ang magnitude 2.0 pataas at magnitude 4.0 pataas. Bagamat ang magnitude 4.0 ay nasa 28 lamang ito, so may tuturing medyo madalang-dalang naman so far at walang gaano mas maraming paglindol na mula magnitude 4.0 and 5.0 at hindi naman masyadong marami ito. So, wala namang masyadong magiging concern. Magiging concern lamang natin sa may bahagi pa rin ng Surigao at Surigao del Sur, lalo na dahil mas yanigin pa rin sa kanila dyan mga folks. At alam naman natin at nakikitaan at alam ko, na-detect ko rin sa aking IP address yung sumisilip dito ang official ni PBOX dahil actual na nakikita kasi sa mapa ang real time na nare-register ang mga paglindol at mas madali kaagad nakikita. At alam agad natin na talagang ang mga taga Surigao
del Sur ang mas niyayanig, lalo sa baybayin na yan. So, ingat na lamang mga folks. Samantala sa ating tropical cyclone monitoring, so far ay may mga ilang pamumuo na mga trough dito malapit sa atin sa may bandang southeastern ng Mindanao. So, natilitan natin mabantayan ito, bagamat yung ating binabantayan na convergence ay hindi naman nagtuloy at nanatili lang itong nasa 10% lamang yung anomaly niya, napakababa. Pero hindi natin may aalis na posible pa rin magbago yan anytime dahil sa medyo tumataas ang temperatura dyan na sinasabayan po ng easterlies. Nagiging kontra lamang sa kanya ang high pressure area sa bahagi pa rin ng Luzon at Southern Luzon kaya medyo hindi nakakausad ang development ng itong mga trough na ito sa may bandang Indonesian Peninsula. So maaaring magkaroon lamang ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Southern Mindanao sa mga susunod na mga araw at yung posible pa rin mga shallow trough ay hindi pa rin natin ni-roll out. However, sa ating global spectrum model, makikita natin yung manipis lamang na supposed to be nabubuong convection na nireport natin nung isang araw ay makikita natin nagkaroon ng shear blockage ng high pressure area sa may bandang Eastern Visayas. So makikita mo yung progress, bigla itong nag-scattered at numipis ng husto at hindi nagkaroon ng further upward low convection. Nakontra siya ng high pressure area. Kung sitilipin natin sa ating mean sea level pressure, pataas po kasi ang atmospheric pressure natin sa may bahagi nito ng Surigao. Dito sa labas ng ating PAR, maabot po ng 1,012 hanggang 1,014 hectopascals. Kaya yung supposed to be na nagkakaroon ng convection dito ay hindi po natutuloy. So, ibig sabihin lamang yan ay patuloy pa rin tayo na walang aasahan na pamumuo ng anumang sama ng panahon sa loob at labas ng bansa hanggang March 20 na po yan, 2024 o hanggang March 21 sa unang o hanggang 2 araw na kaka-vernal equinox na po yan mga folks. So yan yung pasok ng ating dry hot season na po sa atin sa Pilipinas. At within 7, inuulit ko, within 7 before or 7 days after ay posibleng ideklara na ni Pag-asa ang pagtatapos ng onset ng ating amihan at i-giveaway na po ang pagpasok ng ating hot dry season. So, hindi eksaktong oras po ang pagde-declare ni Pag-asa ng dry season na po sa atin sa Pilipinas. Ang aking potential range ay hanggang March 21 to 22, 2024 na nga po. At yung range nga po ng ating possible within 7 days or 7 days after ay between March 20 po yan. So, before or after po yan ng March 20 2024 para malinaw po yan para sa pagtatapos ng ating onset. Pero sa ating analysis, sa PIMO weather ay always eksakto po ang binibigay ko. By March 20 po ang pagtatapos ng expected natin na amihan season at pagpapalit na po ng hot dry season. Pero sa officially Pag-asa ay within 7 days before or 7 days after pa po na anytime ay ide-declare na nila ng pagtatapos ng onset ng amihan. Para malinaw yan mga po, kung baka sabihin na naman nila, fake news. So, hindi po. Iba po ang analysis ko sa iba sa analysis official na report ni Pag-asa para lamang sa kaalaman ng lahat. Samantala sa ating alon na natiling mataas po ang alon natin sa silangang bahagi ng bansaan na naglalaro pa rin sa 1.25 meters dyan sa bahagi ng silangan ng Bicol Region pababa ng Eastern Visayas at Mindanao. So sa mga maliit nating mga mangisda, kung maaari restrain po muna dahil malakas po bukod sa mataas ang gale force dyan. Dahil sa ating easterlies, mataas din ang magiging alon na lumalagpas pa po ng 1 meters ang taas ng alon. So yung mga medium sea crab siguro at mga roro ang pwede pong pumalaot dyan. Dahil mga medium at mga malalaking barko naman ito mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, March 16, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 16, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang natin sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga gustong malaman na detalye na hindi natin na-report ngayong umaga. At alam ko, yung mga ibang mga weather vloggers na hindi nagke-credits sa inyong lingkod ay namomonitor ko pa rin po dyan na bumibisita sa aking website. Pakisuyo naman po. Tulungan lang po mga folks. At basic naman din sa ating dashboard para sa lagay ng ating real-time na panahon mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.